batas ninyo, ipatupad nyo naman. Ang prinsipyo is, pag corrupt, kailangan kapunin. Eh, napakarami ho natin kakapunin dito sa bayan na ito, na bahagi ng gobyerno. Yan ho, kaya kailangan ho, NEDA should go to church and confess that it is guilty because of their ideology and their pride and their arrogance that they cannot be wrong. This country is like this. We are going nowhere. I am 63 years old. Nung nagsimula ho ako dito ay 39 lang ako eh. Bago ho ako mag-65, gusto ko na makita yung batas ninyo, ipatupad nyo naman. This is not the fault of any single administration. Cumulative ho ito eh. This is beyond politics. This is economic policy. Kasi ho, pagka ho hindi nagbago tayo, itong nangyayari ngayon, mas malala mangyayari. Kasi yung lahat na pinangako ng RTL, pinangako ng NEDA, all these years, all these decades, hindi ho nangyari. Hindi ho nangyari. Pagka pinilit ho nila na sino man na magsasabi na gumanda ang buhay ng Pilipino sa ilalim ng kanilang ideology of free trade, yung tinatawag hong Washington Consensus, minimal government, import liberalization, deregulation, privatization. Eh halimbawa ho yung pagkapon sa NFA, that is on the basis of the principle minimal government. Ibibigyan nyo ng laya yung mga importer tapos sisisihin ninyo, wala kayong pantapat. I'm sorry sir, I have lingered so long. Again, so I would like to give the chance to our friend from UBRA, Attorney Bong Insyong. Baka you could share with us some of the concerns of the industry. Baka lang ma-highlight kasi nababasa ko rin kayo sa dyaryo na yung mga kinaharap ninyo mga problema. So tulad nga po yung pagbagsak ng farm gate price at ang masakit pa nga po rito binenta pa ng mahal. So baka magandang isama nyo na lang po dun sa inyong mga statement. And concerns on importation, siguro as you've heard dun sa data from BAI. Thank you. Please proceed, Attorney Bong. Maraming salamat po, Mr. Chair. Siguro if we can focus on why this recent exercise by Congressman Emano with BAI, doon yung makikita yung ugat ng problema. Kasi hindi ho pinatupad yung provision ng ACMA, yung sections 38 to 45 on having a national information network for agriculture. Kaya hirap na hirap po si Director Sibilia. Kasi una-una bago siya. Ibang larangan niya. Mahirap po kasing you cannot just mahirap po maghagilap ng data ng ganun-ganun lang. Kahit po kami sa industry, nagdedebate kami, ano ang consumption? Yung hinihingi ni Sir kanina, ano ba talaga ang demand? The way we do it is, meron kami low end, merong point, merong high. Ngayon, what we're thinking is 15 kilos per capita. You multiply it with 115 population, that is the way to do it. Given na wala naman hong data from government na paninindigan. Kasi nga wala ho yung network eh. And you can relate that, all of this, sa smuggling, sa issues of production, sa issues of lack of trade remedies, issues of, in short, there is no confidence in this. Kanya ho walang, except probably for the broiler industry or the poultry industry. Kasi medyo unique ho yung industry na. For the whole of agriculture, may problema sa investments. Kasi nga ho, kung ikaw mamumuhunan, alam mo yung numero eh. Kahit ho dito sa industriya namin, marami hong mga PhD ang umalis sa industriya na ito na luhaan kasi ang tinitingnan lang nila retail prices. Pag tinignan niyo yung retail prices, akala mo napakagandang negosyo kasi mataas eh, madalas mataas. Hindi masyadong gumagalaw. Ang guilty rin daw ang NEDA niyan. Ang NEDA ho, ang tinitingnan rin, retail prices sa mahabang panahon. Hindi ho kinakabit sa farm gate prices. Pag tinignan ho nyo yung data namin, and we are more than willing to submit, may mga pagkakataon ho, ang gap ng retail sa farm gate, 100%. 100%. Kanya ho, ang ugat ho talaga, yung pinagdaanan ni Congressman Emano kanina sa BAI.
Walang data eh. Manlaki na naaksa yung oras natin dahil walang data. Walang data system. Yan ho, makakabit nyo rin sa smuggling. Halimbawa ho, just an initial, kasi mahirap pong antayan yung SEPA. Matagal yan gawin eh. Mahirap din ho yung pre-shipment. Marami pre-shipment inspection. Marami lalaban dyan. Pero as an initial effort to achieve confidence in the trade system, matagal na rin pong hinihingi ng sektor, hindi lang ho kami, na bakit hindi kayang gawin ng gobyerno. Alamin yung export data ng bawat bansa na pinanggagalingan ng imports, ibangga mo doon sa record ng customs, at least you can isolate saan ba ang problema. You can focus. Hanggat hindi ho ginagawa yung something as simple as that, ibig sabihin ho hindi seryoso tungkol sa smuggling. That is a sign of seriousness. If you can do something simple like that, maipakita sa bayan, slowly you will build confidence in the system, in the sector, and down the line you will have investments. Kasi hindi ho kakayanin ng government funds i-develop ang agri-fisheries ng Pilipinas. Kailangan yan ng private investment, domestic and foreign. But kung doon sa data pa lang, hindi tayo kagalang-galang, paano tayo maghihikayat ng investments? Kaya ho yung nangyari kanina, that is a perfect demonstration of the root cause. Hindi ho seryoso ang bayan na ito. Hindi ho seryoso ang Estado. The Philippine state, the Philippine government, the GRP is not serious about Philippine agriculture since we got into WTO. Kasi ang emphasis ho ng policymakers, especially NEDA, and their allies outside like the Foundation for Economic Freedom, sila Dr. Habito, sila Dr. Adriano, ang emphasis nila yung tinatawag sa WTO na market access, meaning importation. At ang kwento pa, binabaliktad pa ho yung local sector, ang sinasabi protected kami. Kanya ho sila Dr. Habito at yung Management Association of the Philippines nag-file ho ng kaso sa Tariff Commission ang sinasabi mataas ho ang tariff natin. Ang problema ho dito sa policy makers natin, ang tinitingnan lang yung rate. Ang sinasabi ang manok kasi mataas ang rate kasi 40%. You know, a tariff rate is high or low not because of the digit or the rate. Kailangan ikabit mo yan dun sa transaction value. Otherwise, it is an abstract number. In order to have for it to have a basis in reality, ikakabit mo dun sa transaction value. Pag tiningnan ninyo yung transaction value, nilagyan nyo ng taripa, mababa ho, pumapasok eh. Pumapasok, ang dami. Tingnan nyo yung records ng NMIS, yung accredited pa lang na cold storage facilities. Millions of kilos ng pork and chicken. Kaya ho, hanggat hindi ho natin inuugat yung problema, hanggat hindi umaalis yung policy makers dun sa false, ang tawag ho namin, to be polite, false narrative of protection. Wala akong protection eh. Real protection comes from a technical term in the WTO, which is domestic support, which would include planning, a data system, and budget. Paano ho ba budgetan ng Kongreso? Kahit ako nasa lugar niyo, ba't kung bibigyan ng pera dito? Numero pa lang hindi makapagpakita. Yun ang ugat ng problema. The state should show some seriousness about developing agriculture. So far, in the last 30 years, since we got into WTO, it has all been imports or market access. Kasi ang sinasabi lagi, pag pinapasok mo ang imports, mumura. Kanya ako nagpapasalamat sa Quintacom eh. Yun ho ang achievement ninyo in this month. Napakita ninyo, binabaan yung taripa ng bigas, hindi naman bumaba sa mamimili. Pero kung titingnan nyo yung data ng pinakita ho kanina ni Undersecretary Perez, bumaba ho yung palay. At saka nga ho, umuulit ho yung problema. Halimbawa dyan sa bigas ho, pagpalagay nyo na mag-issue ang NPCC, andun ho ako kahapon eh, yung National Price Coordinating Council, mag-issue ng resolution, extraordinary increase in prices. Marirelease yung stock ng NFA. Pagpalagay mo na magmura for a while. Pero hindi ho napapag-usapan ng malalim, paano, laging incomplete ho yung statement of the problem eh. Paano nyo masasagot yung pangsamantalang kakulangan na hindi aatras yung mga magsasaka? Ang laki na ng ina-atras po eh. Nung bago mag-RTL, ang sufficiency natin is 90 to 95%. Eh ngayon ang sinasabi ko kanina, narinig ko 75 to 80. Pagka ho bumaba ang presyo, dahil magtagumpay ho yung emergency declaration mo, emergency based on the increase, extraordinary increase, pansamantala lang ho yung tulong sa consumer eh. Uulit ng uulit yung problema. That has been our history
since 1995 when we got into WTO, because yung mga batas na pinasa ng Kongreso like ACMA, something as basic as data under sections 38 to 45, hindi ho pinatupad. Ngayon, pag wala ho kayong data under sections 35 to 38 to 45, paano kayo magpa-planning based on consultations under section 13 of that law? How can you give credit? How can you give marketing support? Kaya the first step ho, sana ho sundan ng Quintacom ho yung effort. Kasi napakita nyo na yung a large portion of the problem. Kailangan i-oversight nyo ho. Ang dami nyo ng batas eh. You have so many laws implementing the system under the WTO. Pero hindi ho binatutupad ng Estado, ng executive. Ang binibigyan lagi ng executive, led by NEDA, and the latest example is Executive Order number 62. Without consultation, pinababa kay Presidente yung taripa. Nandisgrasya eh. Nandisgrasya. And we are going into a dangerous period. Kasi nagpasukan yung napakaraming bigas galing Vietnam, Thailand, India, hindi maliwanag yung tulong sa magsasaka. Tapos nga, we are trying to solve the problem by interdiction, by saying na yung retailers umaabuso, importers umaabuso. Itinanggal natin yung pantabla, yung NFA. Ngayon, ang criticism naman ho sa NFA before RTL, corrupt. Sana ho, hinabol yung corrupt, hindi tinanggalan, hindi kinapon. Yung expression po ni Mr. Chair Salceda. Kasi ho, kung ang prinsipyo is pag corrupt, kailangan kapunin, napakarami ho natin kakapunin dito sa bayan na ito, na bahagi ng gobyerno. Kasi, you cannot treat the retailers, wholesalers, mga businessmen ho yan, binigyan layaan ng batas. Hahanapan natin kung everyone will try to be a detective or policeman. I don't think we can solve the problem permanently. Yun lang ho. Pasensya na ho, bumalik ako sa nakaraan. Kanya lang ho, I am 63 years old. Nung nagsimula ho ako dito, ay 39 lang ako eh. Bago ho ako mag-65, gusto ko na makita yung batas ninyo, ipatupad nyo naman. Yun lang ho. Otherwise ho, we will be a country dependent on OFWs, tourism, and maybe BPOs. Pagka ganun ho, for a country with 115 million people, wala ho tayong, saan ho tayo pupulutin? Hindi naman, kasi ho, ang laging sinasabi ho ng mga ekonomista, look at Singapore. Yan sila Adriano. Ang sinasabi, look at Singapore. Singapore is 90% dependent on food imports and yet it is food secure. How can you compare the people of our population with that of Singapore? Hindi ho kagalang-galang yung mga pronouncements eh. And yet, ito ang pinakikinggan ng Estado, ng Executive. Hindi pinakikinggan yung mga nasa labanan, yung may taya, whether producer or importer or processor. Kailangan naman ho, baka naman ho pwede magbago through your efforts. Maganda ho itong ginawa ninyo, yung Quintacom. Maganda ho, kasi hindi, ngayon lang ho nangyari na kahit pa paano umamin ho yung NEDA na hindi bumaba ang presyo. Ang sinasabi, nung nag-review yung every 4 months under AOC 62, ando doon ho ako, ang sinasabi, bumaba naman ang inflation. Pero kung titingnan ninyo, bumaba ho ang inflation not because of AOC 62. Bumaba ang inflation kasi ho yung tinatawag na core inflation. Yung money supply. Pag tinignan ho nyo from 2023, up to late 2024, sinakal ho yung economy. Yung tinatawag na money supply, pinakonte kasi tinaasan yung interest rates at saka yung reserve requirements ng bangko. Kaya kung titingnan ninyo, anong reklamo sa palengke? Matumal. Walang pambili tao. Yan ho, kaya nga kailangan, NEDA should go to church and confess that it is guilty because of their ideology and their pride and their arrogance that they cannot be wrong. This country is like this. We are going nowhere. And this is not the fault of any single administration. Cumulative ho ito eh. This is beyond politics. This is economic policy. Pero tingnan nyo ho, yung sa NFA na lang, sa Indonesia ho, sana tingnan din ho natin yung karanasan ng ibang bansa. Sa Indonesia ho, yung NFA nila napakalakas. Yung bulog.
Tapos sa manok ho, sa Indonesia ho, hindi naglalanding ang foreign chicken. Kahit kinasuhan ho ng Brazil. There is no foreign chicken then barely. Kung kayang gawin ng ibang bansa yun, on the principle na, okay, we allow importation, but we do not destroy our production base. We do not destroy our resilience. But right now, sir, my hope, the prayer of our group is that with these proceedings, which has produced significant findings, follow up on it. Huwag niyong tigilan. Malaking serbisyo ho ito. Sana may susunod pa kayong efforts, whether this big or smaller. Kasi ho, pagka ho hindi nagbago tayo, itong nangyayari ngayon, mas malala mangyayari. Kasi yung lahat na pinangako ng RTL, pinangako ng NEDA, all these years, all these decades, hindi ho nangyari. Hindi ho nangyari. Pagka pinilit ho nila na sino man na magsasabi na gumanda ang buhay ng Pilipino sa ilalim ng kanilang ideology of free trade, yung tinatawag hong Washington Consensus, minimal government, import liberalization, deregulation, privatization. Eh halimbawa ho yung pagkapon sa NFA, that is on the basis of the principle of minimal government. Ibibigyan nyo ng laya yung mga importer tapos sisisihin ninyo, wala kayong pantapat. I'm sorry, sir, I have lingered so long, but I end with a thank you to the committee. Yes, thank you, Attorney Bong Inchong.